Amen, amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nagtagumpay sa oras at araw po na ito. Maari ko po bang makita ang atin pong mga students? Tingin nga po. Ayan, syempre, hindi lang po para makita. Ano po ang atin pong reaction po ngayon? Malungkot, parang may ano po, meron po bang malungkot po dito na pumunta? I believe po na masaya po tayo, di po ba? Patingin nga po ng ngiti po natin. Amen. Ayan. Okay na, ano ko po, na sobrang na-appreciate ko po yung mga students na palagi pong nakangiti kahit na sila ay malungkot. Okay. Kahit sila po ay malungkot. Hindi ko alam kung bakit. Pero I believe po na ang bawat isa po sa atin, nandito po tayo para ibigay ang oras po na ito para po sa ating Amang Diyos. Kaya ibigay po nawa natin ito ng may masayang puso. Masaya po ba ang puso po ninyo? Sige po, masaya po ba? Amen. Napakaganda. So, sa oras po na ito, atin pong lalahanin kung ano po yung last lesson po natin. Ano po yung last lesson po natin? Sino po yung nakakaalala? Ano po yung lesson title po ng last lesson po natin? Ano po yung last lesson ng atin pong lesson last time? Sino po yung nakakaalala? Kahapon. Naku, wala po. Yes po, Brother Cedric. First honor na talaga to si Brother Cedric. Sige po, Brother Cedric. The figurative language of the secret of the kingdom of heaven. Amen. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin si Brother Cedric. Yan, nag-aral po talaga. So nalaman po natin yung patungkol po sa ano po? Sa atin pong secrets of the figurative language of the secrets of the kingdom of heaven. So nalaman natin yung sekreto po kahapon. So yung mga, especially yung mga nandito po kahapon, nalaman po nila yung sekreto po ng Diyos. Okay, kaya yung mga hindi po naka-attend, please, okay po, allow me to short review kung ano po yung lesson po natin and i-take up po natin po ito. Okay po ba? May papangako niyo po ba na may i-take up niyo po ito or may make up po ng mga students po natin? Okay. So nalaman po natin nung nakaraan o kahapon na ang reason why kung bakit hindi po natin maintindihan po yung salita ay dahil ano po? Dahil ito po ay nakasulat po in parable. Tama po? At dahil ito po ay nakasulat po in parable, ano po yung parable? Ito po yung paggamit okay po, ng another characteristic para ano po, i-explain yung something na same characteristic. Okay po? At kailan po natin ito maiintindihan yung parable? Yan, yung parable na kung saan tinutukoy po dito is yung parable po na nakatago in prophecy. So, kailan lang po natin ito mauunawaan kapag ito po ay appointed time. Okay? Kailan yung appointed time? Kapag yung prophecy o yung pangako nagkaroon na po ng katuparan. Kapag nagkaroon po ito ng katuparan, merong pong isa na mag-explain po ng reality po na ito at doon na po natin ito maiintindihan. Kaya kung makikita po natin sa Biblia, yung mga tao po, even yung prophets, ang Diyos ay nagsasalita in parables sa mga propeta, and the prophets speak in parables. Jesus also speak in parables. The disciples speak also in parables. So mahalaga po yung parable. Yes. Okay po? It's so very, important because this is the language of heaven. Okay? Kaya, bakit po nagsalita po ang ating Panginoong Jesus in parable? Okay, may tatlo pong rason. Una, para ma-fulfill yung pangako at the time ng Old Testament. Pangalawa, dahil ito ay sekreto ng langit at ang tanging makakapunta lamang sa langit yung makakaalam ng sekreto po na ito. At pangatlo, dahil may kaaway, ayaw po na manakaw po ito mula sa Diyos. Kaya itinago po ito in parable. Okay po? So gusto po ba ng Diyos na tayo po ay hindi makapasok sa karya ng langit at maging enemy po niya? Hindi. So, kailan at kanino po natin ito matututunan? Kapag ang salita ng Diyos ay ito po ay nakatago o ito po ay hindi natin maintindihan.
Kailan po natin ito maintindihan? Kapag nagkaroon ng katuparan at lumabas po yung mga reality. Okay po? At kanino? Nalaman po natin kahapon na ito po ay binigay po ng ating Panginoong Yesus sa panahon natin ngayon. May messenger po siya na ibibigay at para ipaliwanag sa atin ang patungkol po sa parable. So paanong paraan natin makikita po yung reality na nakita po ng messenger na ipapadala po nating Panginoong Yesus? Yan, sa pamamagitan po ng paleo. Or ano po ibig sabihin ng paleo? P? Ano ibig sabihin ng P? People. Amen. How about yung A? Animal. Animals. Exactly. L. Ano yung L? Locations. Exactly. And E? Events. And last but not the least, O? Objects. Amen. So, sa parehas po na paraan, yung revelation ay nakatago po in the parable. Kaya kailangan po natin malaman, yes, para hindi tayong magdagdag at magbawas kapag ito po ay tinutupad na po ng Diyos. Malinaw po? Thumbs up kung malinaw po ang ating review. So, sa oras po na ito, alamin na po natin yung ating lesson. Okay po? Bubuksan natin sa oras po na ito ang pinakamahalaga na parable. Okay po? Na kailangan po nating maunawaan. Bakit kaya? Aalamin natin yung sa lesson po na ito. Pero allow me to ask you, sino po dito yung nakagawa po ng assignment po natin? Meron po ba? Nakagawa po ng assignment? Taas po yung kamay. Sino po yung nakagawa ng assignment? Ayan. Ano po yung assignment po natin last time? Hindi po nagawa. Ayan. Magdala po ng? Seeds. Okay, seed. Sino po yung nakapagdala ng seed? Ayan. Sige po. Sister Christine, pakita nyo nga po yung seed po ninyo. Ayan. Anong seed po yan, Sister Christine? Ano po yan? Hindi namin makita. Ano po yan, Sister Christine? Ano po, seed po siya ng lemon po. Oh, wow. Parang kanina kumain ng lemon na. Tapos, ayan. Ayan, kinuha. Ayan, we really appreciate po. Ayan. So, hindi po natin makita kasi maliit, di po ba? Ayan. Pero, yan, ang napakagandang pong effort po na ito po ay acknowledge po natin dito po sa atin pong Zoom tahanan. So, ngayon, hindi lang po si Sister Christine yung dapat po magdala. Lahat po dapat tayo. Okay po? Okay, don't forget. Yan. Kapag kumakain kayo ng kahit ano, basta may binhi, kunin nyo po. At ano po, dahil assignment po natin po yun. Okay? Mahirap po bang gawin yon? Mahirap po bang gawin? I believe na madali lang pong gawin po yon. Okay po? Kaya sa oras po na ito, yan, bakit po? Kasi una, aalamin po natin na yung kaharian ng langit ay nagmula po dito. Alamin natin kung bakit po kaya. So, ipapa-imagine ko po sana po kayo ng Kingdom of Heaven in 1 minute kasi baka magtagal po tayo kasi matutulog po kayo. Okay? Biro lang. Pero dahil tatanungin ko na lang bawat isa, ano yung expectation ninyo sa Kingdom of Heaven? Ano kaya ang itsura ng langit? Okay po, tanungin ko po si Brother Ezekiel na nakahiga na. Okay po, Brother Ezekiel? Okay po. Ayan. Mahina po daw ang internet. Okay po. Sige po. Okay, Brother Jeff, sige po. Para sa iyo, ano expectation mo sa langit? Ano itsura ng langit? Yung maging itsura ng langit po, yung pinaka-gate niya po mismo ginto po siya. Tapos kapag papasok na po, marami pong mga anghel. Tapos nasa gitna si Jesus, tapos puro clouds. Yun lang po. Okay, maraming salamat po, Brother Jeff. Ayan. So, thank you po sa bawat isa. Ganun din po ba yung naisip nyo? Ganun din po ba? Okay, alamin po natin po sa oras po na ito, according po sa Bible, what is the kingdom of heaven?
Okay, basahin po natin. Salamat po sa pagsagot at basahin natin ng 2 ulit yung ating main lesson title with our main reference. Ready? Begin. Let's all read Introduction Lesson 4-1, the figurative seed, field, tree, and bird, with the main reference of Matthew chapter 13, verse 31 to 32, and Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Again, let's read Introduction Lesson 4-1, the figurative seed, field, tree, and bird. Main reference Matthew chapter 13, verses 31 to 32, Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Amen. Amen. Maraming salamat po. Pag sinabi pong figurative, ano po ibig sabihin? Literal po ba na seed yung pag-uusapan natin? Literal na field? Literal na tree? Literal na bird? Hindi po. Okay? Pero ginamit po ito po ng Diyos para ipaliwanag ang mga bagay na espiritual. Okay po? Mga bagay na patungkol po sa langit. Okay po? Kaya unawain na po natin, alamin na po natin paano po hinalintulad po ng Diyos ang kanyang kaharian. Yan. Sa atin pong main reference. Basahin po natin paano po dinescribe ng ating Panginoong Yesus ang kaharian po ng langit. Basahin natin Matthew chapter 13 verse 31 to 32. Matthew chapter 13, verse 31 to 32, he told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Amen. Amen. So, sino po dito nung kanina ay tinatanong ko po kung ano expectation po natin po sa langit. May ganito po ba na nakapag-describe ng heaven? Naisip niyo po ba? Na-imagine niyo po ba may puno, tapos may seed, yung seed naging puno, tapos nag-grow, naging tree, nagkaroon ng bird. Ganun po ba naisip po natin? Ang layo po, no? Ang layo. Pero, bakit po kaya ganito po dinescribe ng ating Panginoong Yesus ang kaharian ng langit? Ano po ba yung sinasabi po na mustard seed? Okay po? At ano yung field? Ano yung bird? At ano yung tree? Okay po? So, unahin po muna natin yung seed. Okay po? Katulad ng kaninang ipinakita po ng atin pong kapatid, yung seed, ano po ito? This is ito po yung pinaka-source of life. Okay tayo. Gawa po ba tayo sa seed? Yes. Mula po tayo sa seed po ng ating mga magulang. Di po ba? Yung mga halaman. Saan po galing po lahat ng halaman? O syempre sa binhi, di po ba? At ganoon din po yung mga animals. Saan po sila galing? Sa seed din po ng animals. Lahat po ay mula sa maliit po na yon. Maging din po tayo. Tayo po, bago tayo maging ganito kalaki, mula tayo sa pinakamaliit. Okay po, na cell. Okay po, ng ating mga magulang hanggang sa mag-form tayo ng lumaki hanggang sa lumabas tayo. Okay, at naging ganito tayo dahil nag-grow na po tayo. So yung seed, may characteristic po siya na source of life, buhay. Okay po? At dahil meron pong buhay sa seed, ano po din po yung nangyayari po dito? Kapag tinanim po ay mangga, ano po yung aanihin? Talong. Talong po? Mangga po. Mangga, okay. Bakit po? Kasi yung seed, kapag na-harvest po ito, kung ano po yung naitanim, yun po yung lalabas. Okay po? Yun po yung characteristic po ng seed. At kapag naman ito po ay, syempre, nag-grow, ano po yung mangyayari? Syempre po, makikita po kung ano po yung characteristic po ng seed na naitanim. Okay po? Di ba may mga ganon, may mga binhi o may mga halaman na maliliit sila tapos namumunga sila ng marami. Nakakita na kayo ng ganon po? Maliit lang pero namumunga ng marami. Tapos meron namang malaki pero hindi namumunga ng marami. Bakit po kaya? Dahil sa seed. Okay? Dahil sa seed na naitanim. Okay po? Kaya sobrang halaga ng seed. Physical, mahalaga. How about spiritual? Ano yung seed? Sino po yung nakakaalam ng seed spiritual? Taas yung kamay.
What is seed spiritual? Ano kaya yung seed? Mango seed. Ano po yun? Yan. Basahin po natin, alamin po natin in Mark chapter 4 verse 13 to 14. Basahin po natin, bakit kailangan natin yung malaman? Ready? Begin. Sinabi po dito, then Jesus said to them, don't you understand this parable? How then you will understand any parable? The farmer sows the word. So, sinabi po na ating Panginoong Jesus, bakit di mo ito maintindihan? Kung hindi mo ito maintindihan, paano mo maintindihan pa yung iba? At ang farmer ay nagtanim daw po ng salita. So, ano po yung seed? Ano po ba yung tinatanim po ng magsasaka? O, di po ba dapat binhi? Pero sinabi po dito, the farmer sowed the Word. word. Okay? So, ibig sabihin, yung word ay ano po? Ito po yung meaning po ng seed. Okay? So, the seed is the word of God. And kapag nakikinig po tayo po, okay po, ng salita, sa oras po na ito, nagtatanim din po. Sino po? Sino po ba yung nagtatanim? Literal po ba na farmer? Kung yung word ay ang salita po ng Diyos, literal po kaya yon? Sino po kaya nagtatanim? Tao po. Yan, tao po, di po ba? Physical. Pero spiritual, sino po yung magtatanim? Sino po yung magbibigay po sa atin ng kaunawaan ng salita po ng Diyos? Walang iba kundi po ang Diyos at gumagamit lamang po siya ng tao. Malinaw po ba? Kaya ang oras po na ito, nagtatanim po ba ang Diyos sa atin? Yes po, nagtatanim po siya. Nararamdaman niyo po? Nararamdaman niyo po? Amin. Dapat niyo pong maramdaman. Okay po? Dapat niyo pong maramdaman. Kanina pa po nagtatanim ang Diyos. Kaya dapat maramdaman po natin para tayo po ay mabuhay. Kasi katulad po ng seed, ano po yung bigay ng seed? Life. Anong klaseng life? Di po ba? Anong klaseng life? Physical po ba? Ay spiritual. Yung spirit natin, yung binubuhay po ng Diyos habang nakikinig po tayo ng salita. Di po ba kayo masaya? Yes, dapat masaya po tayo. Patingin nga po ng masaya. Masaya po ba kayo nakikinig? Okay po. Parang busy-busy po kayo, no? Okay po. So, busy-busy po magkopya. I believe na kahit kayo po ay kumukopya, nakikinig po kayo, di po ba? Nakikinig po? Amen. So, kung ang Diyos ay nagtatanim, ang Diyos lang po kaya yung nagtatanim din po ng salita? Anong klase po kaya ng binhi yung itatanim po niya? Okay po? Kasi meron pong dalawang klase ng spirit. Ano po yung spirit po na yon? Spirit that belongs to God or the Spirit of God and the spirit that belongs to Satan or evil. So, paano natin malalaman anong klaseng binhi ang meron sa Diyos? Ano po ba yung word po ng Diyos? Ang word po ng Diyos ay ano po? Basahin po natin in 1 John chapter 3 verse 9 to 10. Basahin po natin. Ready? Begin. No one, 1 John chapter 3 verse 9 to 10, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brothers and sisters. Amen. Amen. So malinaw na sinabi po dito, ang mga tao na nagre-remain sa kasalanan, they are not born of God. So ibig sabihin, kapag nagkakasala tayo at patuloy tayo nagkakasala, kaninong binhi po yun? Sa Diyos po kaya yun? Hindi. So hindi pa natin natatanggap ang binhi po ng Diyos kung ganun. But, ano po, kaninong binhi po yun? Sa devil. Ano yung senyales na tayo ay natamnan po ng binhi po ng Diyos? Yung anyone who is not go to the sinning, hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala, yun po yung mga tao pong bilong po sa Diyos. Pero, yung mga hindi naman po, okay, ano po yung sinabi? Anyone who does not love their brothers and sisters, ay ano po, sila po din yung mga tao pong ano po, hindi po
Yan, wala pong binhi po ng Diyos. So instructor, ibig sabihin pala, the more na nagkakaroon ako ng salita, the more na dapat minamahal ko yung mga tao sa paligid ko. Yes or no? Yes. Bakit po? Dahil ba marunong na ako, naiintindihan ko na yung word, ibig sabihin, kaya ko na sabihin sa kanila, ay, kayo mapupunta kayo sa impyerno kasi hindi kayo ganito, ganyan. Ganun po? Hindi po. Dapat, the more na mas nakakaalam po tayo, the more na mas naiintindihan po natin yung salita, the more na nagki-care din po tayo sa iba na sana marinig din ito ng kapatid ko. Sana marinig din ito ng mahal ko sa buhay. Sana may pagkakataon na ma-share ko din ito sa kanila. Kasi kung hindi, ano daw po? Ibig sabihin, ano po? Ibig sabihin, hindi right yung heart po natin. Kasi hindi natin mahal po din po yung mga brothers and sister po natin. Pero ano po yung child ng Diyos? O mga anak po ng Diyos, ginagawa po nila kung ano po yung tama. Kung ano po yung totoo. Kung ano po yung mabuti. Madali po kaya? Tatanungin ko po kayo. Madali po, students? Madali po? Opo. Amen. Amen. Dapat ganun po yung po, di po ba? Madali. Pero magiging madali po ito kung sasamahan po tayo po ng Diyos. Pero paano tayo sasamahan po ng Diyos? Dapat nasa atin po ang kanyang binhi. At ano po yung binhi po ng Diyos? Yung word. Kaya bakit po kayo nandito? Kasi ginugusto ng Diyos, malikha kayo ayon sa kanyang salita. Ayon sa kanyang image, ayon sa kanyang actions. And hindi po natin yung magagawa kung hindi tayo nakakarinig ng salita. Kasi sobrang halaga po ng word. Kahit po sa mundo, di po ba? Pag negative lang laging sinasabi po ng naririnig po natin, ano po yung nangyari po sa atin? Di ba puro negative? Di ba po? Kahit gusto mo maging positive, pero laging negative po yung laging naririnig mo. Naging negative ka. How about positive naman? Kahit nagiging negative ka, tapos laging positive naririnig mo, ano mo nangyari? Nagiging positive ka din, di po ba? Ganun po kamakapangyarihan po yung salita. How about kapag lagi natin naririnig yung salita ng Diyos, ano po yung mangyayari po kaya sa atin? We will be like in the image and likeness of God. Okay po, again, we will be like in the image of God and His likeness. Kailan? Kapag lagi po nating napapakinggan ang kanyang salita. Kaya pagmamahal po ba ito ng Diyos sa inyo sa oras na ito? Yes, love po ito ng Diyos. Na mapakinggan po natin po ang kanyang salita. Why? Because when we hear the word of God, may tatama niya tayo. At di na tayo continue po sa kasalanan po natin. Kasi yun po yung gusto ni Satan. Huwag nating mapakinggan po yung salita. Maging busy tayo. Magawin natin, unahin natin yung mga bagay sa mundo kasi yun yung magbibigay po sa atin ng kaisipan para magkasala po tayo. Ngunit, anong ginugusto ng Diyos? Gusto ng Diyos na malaman natin yung katotohanan. At yung katotohanan, sa tingin niyo po, kapag tayo po ay pinapagalitan sa pagkakamali natin, masarap? Sino dito yung napagalitan na? Napalo na? Masarap po? Hindi. Pero palatandaan po yun na tayo po ay nililikha ng Diyos at tayo po'y anak po ng Diyos. Meron po budid yung tatay na kapag nagkamali yung anak, pupunta sa kapitbahay tapos papaluin niya yung kapitbahay ng anak. May ganun po ba? May ganun po? Wala po, di po ba? Pero ang Diyos, papaluin niya po tayo gamit ng kanyang salita para Para hindi na tayo magpatuloy sa kasalanan. Yun po yung dahilan kung bakit kailangan po natin lagi pong pumasok. Kasi ano po yung truth po ng Diyos, kung ano yung pinangako niya, tutuparin po niya. Yung mga anak niya, pinapalo niya, para kapag dumating yung panahon, darating siya, yayakapin po natin po ang Diyos nang wala po tayong kasalanan. Pero sa Satan, ano po yung gugustuhin ni Satan? Hindi natin marinig po yung pangako at katuparan. Para hindi po na tayo po, hindi tayo maglinis sa kasalanan po natin. At dahil di tayo naintindihan nating salita ng Diyos, hindi rin tayo po makakapasok sa kaharian po niya. Ganun po si Satan. At hindi rin natin mahalin po yung bawat isa. Malinaw po ba? Thumbs up po kung nakakarinig po ng maayos. Nandyan pa po ba yung bawat isa? Amen. Nakakasunod po? Amen. So nalaman natin gaano po kaimportante po yung salita.
Yung salita, ito po yung ating Diyos. The Word is God. So the moment na naririnig po natin po yung salita, sino po yung pinapapasok po natin sa ating puso at isip? Ang Diyos. Kaya ito rin po yung nagbibigay po sa atin ng buhay at ng liwanag. Alam niyo po ba, kapag naintindihan niyo po lahat ng parable, maa-amaze kayo sa Diyos? Titingnan niyo po ang binhi, titingnan niyo yung puno, titingnan niyo ang sun, moon, and star, na parang ang lapit-lapit ng Diyos. Totoo po yun. When you understand the parable. Why? Kasi ganun po ang Diyos. Ipapakilala niya ang kanyang sarili sa maliliit po na bagay para maintindihan po natin na napakalapit po niya sa atin. But if we're not, ano po yung mangyari? Hindi natin makikita na buhay ang Diyos. Dahil in 1 Peter chapter 1 verse 23, ano yung sinabi po ng Diyos po dito? Sinabi po niya, "For you have been born, not on a perishable seed, but imperishable. This is the living and enduring word of God." Gusto ng Diyos ipaalam sa atin na tinutupad niya na po ang kanyang pangako. Pero paano natin malalaman kung hindi natin siya naiintindihan? Kaya ano po yung ginugusto niya? Maintindihan po natin po ang kanyang salita. At sa paanong paraan natin na malalaman kung naiintindihan talaga natin yung salita? Sa pakikinig? Yes, first step po yun. Pero paano po? In John chapter 3 verse 3 to 6, ano po yung sinabi po niya? "Very truly I tell you, no one can go to and see the kingdom of God unless they are born again." So ano po ibig sabihin nito? Sinabi po ba na kailangan na magpa-convert tayo sa born again para tayo po ay maging mga anak ng Diyos at makapasok tayo sa heaven? Hindi po. Pero ano po yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus? How can someone, sinabi po dito ni Nicodemus, paano po makababalik po ulit sa tiyan ng nanay kung malaki na? Pero sabi ni Jesus Christ, "Very truly I tell you, no one to enter to the kingdom of heaven unless they are born of water and spirit." Oh, ang gulo pa rin ito. Kasi born of water and spirit, ano ibig sabihin ng water and spirit? Water, ito po yung salita po ng Diyos. Spirit, sinabi din po dito na malalaman natin sa susunod kung ano po ibig sabihin ng spirit, pero ito day po patungkol po sa salita din po ng Diyos. Kaya sinabi po dito, flesh, hindi niya po maipapanganak yung mga tao pong makaka-inherit po sa eternal life. Pero yung spirit, yun po yung magbibigay po ng birth sa spirit. So paano tayo malilikha? Paano tayo mababago? Mababago tayo sa pamagitan ng pakikinig, patuloy na pakikinig po ng salita po ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo mababago, sa pamagitan ng patuloy-tuloy na pakikinig po natin, ano po yung mangyayari? Hindi po tayo makakapasok sa kaharian po ng langit. Kaya ano po yung kailangan natin gawin? Habang patuloy-tuloy tayo nag-aaral, magbago po tayo. Sino po dito? Yung nakikita na first lesson pa lang, nababago na ako. Sino po dito? First lesson pa lang. Dati hindi ko naman binibigyan ng oras yung salita ng Diyos, pero ngayon binibigyan ko na ng oras yung salita ng Diyos. Sino po? Thumbs up. Thumbs up po. Or puso. Amen. Yes. Alam niyo po yung nakaka-proud? Yung magbago po tayo ayon po sa salita po ng Diyos. Yun yung nakaka-proud. Bakit po? Kasi ibig sabihin, nagtatrabaho po ang Diyos sa buhay po natin. At ibig sabihin, talagang ginugusto po ng Diyos na makasama tayo sa kaharian po niya. Tayo po, gusto po ba natin makasama sa kaharian niya? Baka ang Diyos lang po yung gusto, tapos tayo ayaw. Sino yung ayaw? May ayaw po ba? O baka iba po ang pasukin po natin. Pero nawa tayong lahat ay pumasok sa kaharian ng langit. Pero ano po yung kailangan at mahalaga? Yung puso po natin. Mahalaga yung binhi, pero ang pinakamahalaga is yung field na pagtataniman. What is field? Mababasa po natin in Luke chapter 8 verse 15. Ano po ito? Ano po yung field? So yung field, una yung place kung saan itanatanim yung binhi. Ito din po kung saan nag-grow. Higit sa lahat, ano po yung field? Mababasa po natin in Luke chapter 8 verse 15. Basahin po natin. Ready, begin. Luke chapter 8 verse 15, let's all read. Ready, begin. "But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop." Amen. Okay po? Ano po yung sinabi po dito? Sinabi po dito na yung seed
on a good soil. Okay, yung soil po, ano daw po yung soil po na yon? Noble and good heart. Patingin nga po ng puso. Nasaan yung puso? Patingin ng puso. Hindi ko man po nakikita po ang puso po ng bawat isa, but God knows your heart. Pero ano dapat po yung nakalaman po dito? Yung salita ng Diyos. Hindi lang dapat, hindi po makita si crush dito ha. Yung dapat yung ano, yung word. Okay? At ano daw po yung mangyari sa word? Manatili. Sa paanong paraan mananatili? Sinabi po dito, by persevering, sa pagtsatsaga. Tatanungin ko kayo, student, madali po ba na tayo po ay patuloy-tuloy na makinig po ng salita? Hindi po. Ngayon, sinasabihan ko na po kayo, hindi po. Maaring maging reason po natin, mahina internet, may gagawin ako, may klase ako, meron pa akong training, nag-away yung mama at papa ko, wala akong pampaload. Yan po yung mga instances na binibigay po sa atin po ni Satan. Pero ano po yung dapat po natin po na gawin para tayo po ay maging good and noble heart? Kailangan natin magtagumpay. Alalahanin natin na ang Diyos, marami siyang paraan, tatulungan po tayo. Gamit, kaya niyang i-move yung mga angel. Anong kailangan lang natin? Mag-pray. We need to pray and do our best para makapasok. Then God will help? Yes, God will help. Katulad nga po sa isang bata, meron pong mga bata na wala pong kakayahan po sila na pag-aralin po ng kanilang magulang. Pero talagang nagtsatsaga po sila. Nagtatrabaho sila, talagang pupunta po sila umaakyat po sila ng bundok para lang po mapuntahan po yung school. Kahit sabi ng magulang nila, huwag ka na mag-aral, huwag ka na mag-aral. Pero alam niyo po ba yung bata na yon? Ngayon po ay sobrang successful na. Okay po? So ano po yung role or ano po yung may moral lesson po doon? Hindi po dahilan yung mga bagay po, sitwasyon po para po tayo po ay magpatuloy. Pero ano po 'yon? Ito po ay great opportunity para maipakita po natin na talaga po tayo po ay seryoso at talagang ginugusto natin na magtagumpay. How much more kapag tayo po ito po ay sa salita po ng Diyos. Hindi kaya tayo tutulungan po ng Diyos? Hindi po kaya tayo tutulungan? Kung tayo lang po yung mag-e-effort, tutulungan niya po tayo. Hindi niya po hahayaan po. Maging yung mga anak po niya. Kahit nga po kayo, di po ba, sa family po ninyo. Kapag nakikita po na talagang gustong-gusto niyo yung ginagawa po ninyo, tapos ayaw ng magulang po ninyo, ano po yung ginagawa po nila? O sige nga, bahala ka na. Basta, di ba po? Basta masaya ka kung saan ka masaya. So ano po yung kailangan natin gawin kung ganon? Gawin natin yung best po natin para maipakita din po sa kanila yung change po sa buhay po natin. Kung ayaw man po ni Papa at ni Mama na tayo po yung nag-aaral, ipakita natin. Gusto mo po itong ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Dahil di po nila naiintindihan pa kung ano pag-aaralan natin, kayo po yung magpaintindi sa kanila gamit ng actions po ninyo. Na kayo po? Na imbis na utusan pa po kayo, na paulit-ulit, magsaing ka na, magsaing ka na, magsaing ka na. Okay. Bago pa po sabihin sa atin, magsaing na tayo, maghugas na tayo ng plato. Di po ba? Makikita po ba sa atin yung change doon? Yes. Makikita po? Para hindi po maging dahilan na nagba-Bible po tayo at tayo po ay patigilin po nila. Tama po ba? That is a good field. Kasi tayo po, yung puso natin, ito po yung field. Ito po yung pagtatanam po ng salita. At ito po yung maliit na field. Pero ano yung malaking field kung saan yung mga tao ay nakikinig ng salita? In Matthew chapter 13 verse 38, sinabi po dito na yung field is the world. Okay po? And the good seed stands for the people of the kingdom. And the weeds are the people of the evil one. So dalawang klase ng tao ang nasa world. Okay? Sa mundo. Pero anong klaseng mundo po ito kung saan natin napapakinggan po yung salita? Sa church. Okay po? So that is the world na kung saan ay ginugusto po ng ating Panginoong Yesus na tayo po ay makita dun sa church. Pero yung church po na ito, kailangan nating maintindihan. Kasi sinabi po na ang ating Panginoong Yesus, ano po siya, magtatanim siya ng dalawang klase po ng
binhi. The seed of man and the seed of beast. Pero kailangan nating maintindihan, sino ba talaga yung nagtanim po nito? At the time po ng first coming, si Jesus Christ, nagtanim siya ng binhi. Ano nga po ulit yung binhi, students? Word. Okay po? Anong klaseng word? Truth yung tinanim po niya. Kasi kung ano yung pinangako ng Diyos, tinupad niya. Pero, si Jesus Christ lang po ba yung nagtatanim po doon o yung nagtuturo ng salita? Hindi po. Meron din pong teachers of the law and the Pharisees and Sadducees. Parehas silang nagturo. Pero, ano po yung naging resulta? Magkaiba. Kailan po malalaman kung ito po ay kung anong klaseng binhi yung naitanim po sa atin? Kailan po kaya? Basahin natin for the last, Matthew chapter 13, verse 37 to 40. Basahin po natin. Let's all read. Ready, begin. Matthew chapter 13, verse 37 to 40. He answered, the one who sowed the good seed in the Son of Man, the field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. Amen. Amen. So ano po yung sinabi po dito? Yung one who sowed a good seed. Kung meron talaga tayong binhi na kabilang sa Panginoong Yesus, ano daw po yung mangyayari? Lalago tayo at maaani. Pero, yung mga nataniman naman ng weeds or ng bad seed or ng seed that belongs to Satan, ano po yung nangyari sa kanila? Sila po ay i-burn, itatapon, susunugin. Kailan po yon? Kailan po kaya yon? Sa panahon po natin po ngayon. So literal instructor na may mga masusunog. Hindi po physical, pero spiritual. So yung spirit po nila masusunod po saan? Saan po ba sinusunog yung spirit? Sa hell. Okay po? So dalawang klase po ang mangyayari sa panahon po natin po ngayon. May mga ma-harvest at sino po yung mag-harvest? Mga angels. Mapupunta sila sa barn, tatawagin silang sons of the kingdom. How about yung mga hindi maani? Sila po yung mga ita-tied up, i-burn. Hindi nila mapapakinggan po yung katotohanan. Bakit kaya hindi nila mapapakinggan? Kasi sasabihin nila, ay okay na kami. Church na naman kami. Okay na, nagbe-fellowship na naman kami. Okay na. Pero ano po yung sinabi po ng Diyos, ng Panginoong Yesus? Sila po ay nagturo in parable. So kung nagturo po sila in parable, dapat malaman natin yung parable po nito. Para madala po tayo sa barn. At saan po yung barn po na yon? Ito po yung church na sasamahan po ng ating Panginoong Yesus. Malinaw po? Thumbs up po kung malinaw po. Malinaw po? Okay. So, sa summary, ano po yung summary natin? The seed, it is the word. Ang field, ito po yung puso po natin. Sa maliit na field, ito yung puso natin. Pero kapag pinagsama-sama ang mga field, ito po yung mundo at yung church kung nasaan naroon po yung mga tao para makinig po ng salita. Gayunpaman, yung God seed ay itatanim po ng Diyos sa mga puso po natin. Sa kabilang banda, si Satan din. Magtatanim din po siya ng binhi po sa atin. Pero sa parehas po na paraan, paano natin malalaman kung tayo po ay tinamnan ng binhi ng Diyos? Ma-harvest tayo, mapupunta tayo sa barn. Yun yung dapat nating alamin. Nasaan yung barn? Okay po? Sino nakakaalam ng barn? Taas yung kamay. Gusto niyo pong malaman? Balik po kayo sa susunod. Okay? Balik po kayo sa susunod. Yun po yung lesson po natin about sa barn. But, ano naman po yung mga natamnan po ng devil seed? Hindi po sila ma-harvest. Magre-remain po sila sa field. Pero ano po yung ginugusto po sa atin po ng ating Panginoong Jesus? Tayo po ay mag-grow, ma-harvest. At para makapunta tayo sa heaven. But those who will not be harvested, they will go to the fire, burning, sulfur, at yun po yung sa hell. Ano po yung mararamdaman po ng spirito po doon? Sila po ay magkakaroon din po ng eternal. Pero eternal punishment. Kaya nawa, tayo po yung makatanggap po ng reward. Dahil tayo po yung nagtiyaga, nag-remain yung salita, at nag-overcome. And those who will
Those who will have the word, they will love yung mga tao pong nag-hate sa kanila, even po yung nagpa-persecute sa kanila. But those who is not born of God's seed, they will hate, they will persecute, they will do everything para hindi natin mapakinggan po yung salita. Kaya nawa, matukoy natin kung anong klaseng tao po tayo at yung nasa paligid po natin. Kung tayo po ba ay natamnan ng salita ng Diyos o hindi. At nawa ay matamnan po tayo po nito. Okay po? Nawa ay naintindihan po natin sa oras po na ito at alamin pa po natin yung atin pong lesson sa susunod about figurative, tree, and bird. Kaya tayo pong lahat po ngayon ay magkaroon po ng short po na pasasalamat po sa bawat isa. Pasalamatan, pwede niyo po bang pasalamatan yung bawat isa na nagtagumpay po tayo? Sabihin natin sa kapatid natin, kapatid, salamat nagtagumpay ka. Kapatid, salamat. Kapatid, salamat nagtagumpay ka. Amen. So, salamat na lang po ba? Salamat na lang po? Hindi, magtagumpay pa tayo. Okay po? Magtagumpay pa po tayo. Hanggang hindi pa po tayo, hindi po dumadating pa ang Panginoong Yesus, magtagumpay at magtagumpay po tayo. Kaya tayo pong lahat po ngayon ay manalangin. Ang maraming Diyos na pinakabanat dakila sa lahat, maraming salamat sa oras po nito na pinagtagumpayin niyo po ang mga students po ninyo. Salamat dahil patuloy niyo po na binibigyan po sila ng puso na makinig, na maitanim po ang salita pong ito sa puso at kaisipan po nila. At nawa, Panginoon, na makita po talaga ito sa actions po nila na patuloy pa unti-unti sila po ay nagbabago at makita din po ito ng mga taong nasa paligid po nila. Upang sa gayon, Panginoon, kapag dumating man po yung kahirapan at persecution, magsashine po sila ng mas maliwanag dahil nasa kanila po yung salita po ninyo at ito po ay intindihan po nila. Gayon pa man, Panginoon, yung mga students na wala po dito, Father God, please help them. Tulungan niyo po silang magtagumpay pa. Tulungan niyo din po, Ama, na bilang magkakapatid, magpanalanginan po kami sa bawat isa. At higit po sa lahat, Father God, makita din po na kayo ang nasa puso at isip po nila na kahit man po sumapit po yung Monday to Friday, maalala po nila na mag-grow pa rin po sa inyo sa pamagitan ng pagre-review at sa pamamagitan din po, Father God, ng pagbabahagi po ng salita po na ito at nawa ay makapag-invite din po sila, Ama, ng mga tao pong ginugusto din po na maintindihan at maramdaman po ang presensya at salita po ninyo. Kayo po, Panginoon, ang lagi po namin pong aalalahanin at nawa i-bless niyo po ang mga students po na ito. Ano man po ang kanilang hilingin, nawa, Panginoon, ito po, kung ito po ay ayon sa kalooban po ninyo, ito po ay ibigay po ninyo sa kanila. Kayo po yung madakila, maluwalhati sa oras po nito. Sa marami pa pong araw, ito lang po ang samot na langin. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen.